mismong si Attorney Contina, mga kababayan, ang nagsalita about po dito sa paghahamon ni Duterte sa ICC, mga kababayan, na imbestigahan na agad po siya sa lalo't madaling panahon. 'Di ba sinabi pa nga ni Duterte na bilis-bilisan ng ICC kasi baka hindi na abutin ng ICC na buhay pa etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon pakinggan po natin etong interview ni Attorney Conti dito po kay Kabayan, mga kababayan, sa teleradyo po ulit. Ikine-credit po natin 'yan sa kanila. So ngayon i-play na po natin. Pinagmamadali noon ni Pangulong Duterte ang ICC na siya ay imbestigahan na o pumunta na sa Pilipinas bago siya mamatay. Attorney Conti, anong epekto nito sa ICC? Sa totoo, wala. Kasi ang pinakamainam kung pumunta siya doon. Puro bulalas lang to ng mga sinasabi niya. Hanggang, kumbaga, actions speak louder than words. Hanggang wala siyang gawin, kumbaga, walang mangyayari. Ito namang ICC, syempre, trabaho lang siya. Sa ngayon, on record na, nakuha na nila itong impormasyon na sinasabi niya, nakuha na nila yung pag-amin niyang muli at pag-ako ng full responsibility para dun sa crimes against humanity, essentially. Opo. Kaya nakaabang lang kami sa development sa ICC. Pero syempre, may sariling dynamics dito sa ICC. Kaya ang hirap naman na, kumbaga, ngaw-ngawan na, ito na, ito na. Pero palagay ko makakadagdag ito dun sa kanilang urgency sa pagtingin dun sa sitwasyon natin na may urgency na mag-issue na nga ng warrant of arrest. Kasi mamamatay na nga raw siya. Opo, mamatay na raw siya. Saan ba siya pupunta kung sakali? Ibig sabihin, mga kababayan, mapapabilis na yung pag-issue ng arrest warrant dito kay Digong, mga kababayan. So asahan nyo, siguro bago matapos ang taong ito, baka mag-iyakan yung mga didishit dyan. Kasi palapit na ng palapit, mga kababayan, pagkatapos ng November, December na. So magbibilang na lamang yung mga didishit ng isang buwan at pagkatapos nun, mga kababayan, iiyak sila sa huli. Ito yung sinasabi natin na baka nga, mga kababayan, yung kalbo nangangampanya, bigla na lamang pusasan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang hearings po, kung sakasakali, at saka yung investigation ng ICC ay sa The Hague. Ibigay ko sa kanya yung address. Oo. Pero pwede po siyang lumipad papuntang Amsterdam. Ay, wala siyang pamasahe daw. Amsterdam. Ha? Walang pamasahe. Actually, sabi nga po ng mga nanay, Attorney, magkano po ba ang pamasahe? Sabi ko, wag naman kayo. Mag-aabon yung mga sila. biktima, gusto nang Para fundraising. matuloy na. Di ba? Kontribusyon. Opo, actually, alam nyo, yung pong parang... Grabe, no? Biruin nyo yung sinasabi dito ni Atty. Conte, yung mga pamilya ng mga naiwan, ng mga nabiktima nung panahon ng Duterte drug war, handang mag-ambagan, handang mag-ipon ng pera para lamang may maipamasahe etong si Duterte papuntang The Hague, Netherlands, mga kababayan. Kung talaga na interesado etong si Duterte, alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, the more na sinasabi niya, yung mga dahilan niya kung bakit hindi siya makakapunta ng ICC, mga kababayan, at kung bakit hindi siya pwedeng imbestigahan ng ICC, the more na sinasabi niya yung mga dahilan niya na walang pamasahe, the more na na-challenge yung mga pamilya ng mga nabiktima. Kaya nga kung makikita ninyo, kung pakikinggan ninyo yung sinasabi dito ni Atty. Conte, willing mag-ambagan, mag-fundraising, mga kababayan. Di ko alam kung ano ba yung mismong term nun. Yung mag-donate, mga kababayan, magtapon-tapon para mapunan yung pamasahe nitong si Duterte para lang maharapin ang ICC, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kulungan. So sa ngayon, kung sakaling magko-cooperate siya, hindi pa siya makukulong dahil wala pa naman siyang warrant of arrest. So hanap kami ng pwede niyang pagtuluyan doon sa The Hague, the Netherlands. Paano The Hague? Paano pupunta doon? Amsterdam? Amsterdam, tapos po magte-tren. Yung tren parang 11 euros galing sa Amsterdam Schiphol Airport. Tapos? Pupunta po siya ng The Hague. Kung saan man siya nakatira doon, kung saan man siya mapupunta, meron pong bus na dumadaan. Yung bus number 10. Dadaan ng ICC, bababa kayo ng... nakalimutan ko yung street name pero isang tawid lang, ICC na. Gusto niya samahan namin siya samahan mo para hindi maligaw. Baka mamaya kung saan mapunta
So, Sana po kasama si Garma, si Leonardo, si si Bongo, Bongo. si Sama na si rin Bato, natin si Senator Bato, Albayalde, Sinas. ay O, maya, yan yung mga police chief. marami pa. Kung sasamahan nila si Pangulong Duterte, marami-rami sila. Ah. Para silang nag-ano lang yun. Tawag dito, namasyal. Volunteer. Namasyal lang. Papunta ng The Hague. Well, tingnan natin kung anong Mahal siguro ang pipiliin nila. pamasahe. Euro ang pamasahe. Yung mga didiset dyan ha, sabihin nyo kay Digong, yung mga pamilya ng mga nabiktima ng kanyang war on drugs, willing mag-ambagan. Willing mag-fundraising kahit papiso-piso mga kababayan para mapunan yung pamasahe nitong si Duterte, papuntang The Hague, Netherlands, kung pamasahe lang yung sahe ng mga taong yon. Ngayon mga kababayan, wala etong si Duterte. So san ka pa mga kababayan? Siya na nga ay nakagawa ng pagkakamali doon sa mga pamilya ng mga nabiktima. Yung mga pamilya pa ng mga nabiktima ang magpuproduce ng pamasahe nitong si Duterte para pagbayaran niya yung kanyang pagkakamali. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Pamasahe doon. Yun lang. Yun, okay. Medyo mahal, pero sa totoo, ito nga yung sinisilip ko kagabi. Opo. Kung ikaw ba ay parang voluntary surrender kahit wala pang warrant of arrest, oo. paano ang trato sa inyo? Ah. Ang tingin ko, pwede siyang mag-volunteer as a witness. Hindi ibig sabihin na witness, parang state witness ha, hindi po ganung itsura. Witness sa ngayon dahil wala pang ang kaso. So, pwede kang makalibre. Oo. Tatanggapin ka ng ICC bilang witness o isang tao na magbibigay ng impormasyon tungkol sa nangyari, pwede pa siya sigurong, kumbaga, makatipid-tipid. Kung ibo-volunteer niya yung information and essentially, aamin sa mga kasalanan niya, pwede siyang magkaroon na at pumasok doon sa parang witness protection program ng ICC. Maluwag din naman ang pagtingin ng ICC sa mga akusado kalaunan. Kaya okay nga na parang siya rin po ang nag-describe nung kulungan doon. Ay, Sakura 35 mega love shoutout. Thank you sa mga naglalike ng live stream natin ha. Na maayos. Nakikita ko nga sa video sa video, maayos, nakaharap doon sa ICC lawyers habang naghi-hearing. Kaya ba? Tama ba ako? Opo, yung po yata yung sa courtroom, pero yung kulungan niya, doon sa may Scheveningen, tabing dagat po ito. Wow, sarap. Sarap. Scheveningen. Ewan ko lang kung makakakita siya ng dagat. Pero kung ano man, mataas po ang standards na sinusunod ng European at ICC jails. Para sa kanila, talagang kung ano yung ang tawag ng UN kasi sa rules na yan ay Mandela Rules. Ay, Winterhan, ayan, mega love shoutout sa iyo. Watching from Hong Kong. Ay, mega love shoutout ha. Nandiyan dyan yung mga kasamahan natin sa Hong Kong ngayon. Mega love shoutout sa inyo ha. Yan yung patakaran kung paano tratuhin ang mga preso. Sa atin, medyo iba yung standards. Pero kung sa Mandela Rules, 3x3 minimum. 3x3 meters ang espasyo ng isang 3 nakakulong. Maayos ang higaan, may sariling banyo, pwedeng manood ng TV, at totoo, pwede din silang mag-communicate sa labas. May cellphone. Ayan mga kababayan ha, kung tutusin, masarap pala ang magiging buhay ni Digong dun sa ICC. Kasi parang hindi rin siya nakakulong mga kababayan. Kaya ano pang hinihintay ni Duterte? Pumunta na agad siya ng ICC kung gusto niya mga kababayan na magpaimbestiga. Kasi unang-una sinasabi niya, 'di ba, kahit daw puntahan na agad siya ng ICC, kahit kinabukasan, willing siyang magpaimbestiga. Ang tanong, yung kaya mga naging pahayag ni Duterte, ni Digong ay magugustuhan ni Bato de la Rosa, kasi si Bato de la Rosa mga kababayan, alam naman natin at nakikita naman natin doon sa kanya mga interview na ayaw niya talagang kilalanin ang jurisdiction ng ang ICC. Mga kababayan, yung pag-iimbestiga nila dito sa ating bansa. Kasi nga, ang katuwiran niya, wala daw jurisdiction, mga kababayan. Pero, kung titingnan natin, si Duterte talagang willing na magpaimbestiga sa ICC. At yan po mismo ay nanggaling sa bibig nitong si Digong. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero parang pwedeng mag-supervised internet privileges. Grabe, no? Naku, marunong kaya si Presidente mag-internet. Yun ang problema lang. Baka kailangan may chaperone. Pero kung ano man, ang O di kailangan nga na andudo si Bongo, kailangan mahuli na rin mga kababayan, maisama ni Duterte sa kanyang
pagpapapayag sa kanyang sarili na maimbestigahan etong si Bongo at etong si Bato. Kasi nga mga kababayan, kung hindi marunong mag-internet etong si Duterte, naandyan naman yung kanyang assistant na si Bongo, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Importante kasi dito kung anong sasabihin ni Duterte. Yun. Kahit nasaan pa man siya actually pwede naman siyang umamin. Kaya lang hirap kami dito sa pag-amin niya dahil kapag napupunta na sa patayan, ikaw kinukuha mo ba yung responsibilidad para sa Barayuga Slay, para sa pagpatay ni Kian de los Santos? Paiwas na siya. At hindi ito ang inaasahan namin sa isang kumbaga, Presidente Duterte, tatay. Kung aakuin mo yung kasalanan mo, akuin mo ng buong buo. Tama! Hindi yung ganyang qualified. Sabi niya, akin yan. Sagot ko Kaya yan. lang pag inisa-isa niyo po yung patay, hindi niya kinikilala. Hindi na. Kaya sabi nga namin, kailangan niyang buong buo na akuin lahat ng patayan mula police killings hanggang vigilante killings. Kailangan, kumbaga, kung totoong confession, sasabihin niya na hindi lang simpleng sa akin yan, kundi ganito ko inutos yan. Diyan magkakaroon at diyan magsisimula yung sa katotohanan, yung katarungan and eventually kapatawaran. Tama. Kailangan may detalye ho yan. Hindi basta pagbabatayan natin yung sinabi niya sa Quad Committee. Yes po, tama yan. Kung legal na ang pag-uusapan, sa totoo, sabi ko nga, bulalas lang yan. Sa totoo, maganda po siyang propaganda. Pero sa korte, ang itsura po ng isang extrajudicial confession ay dapat buong buo. Kung aamin kayo sa kasalanan, kailangan ikwento nyo kung paano. Kaso nga lang ang problema kasi mga kababayan, inaamin ni Duterte yung mga pagtumba. Pero hindi niya kinikilala kung sino yung mga ipinatumba niya, mga kababayan. Yun yung problema. Kasi pagka dumadating na sa point na alamin na kung sino yung mga pangalan ng mga itinumba niya, saka naman iiwas etong si Duterte at iibahin, mga kababayan, yung istorya niya. At saka kung makikita ninyo yung mga paliwanag ni Digong dun sa Quadcom, paiba-iba na. Katulad na lamang nung inaako niya yung responsibilidad ng mga pulis, mga kababayan, na nakagawa ng mabuti at masama. Pero kalaunan, sinasabi niya na trabaho ng pulis yun at kanya yon, lalo na pagka sumingaw yung ipinatrabaho ni Duterte. Mga kababayan, kaya doon pa lang makikita natin na talagang pabale-balentong yung mga paliwanag nitong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano nangyari yung krimen? Ganito ko inutos, ganito ko ginawa. Kaya yun hinihingi dahil ang objetibo ay hindi lang naman para parusahan kayo. Hindi para malaman yung katotohanan. At kung mabuo yung kwento, ang tinatawag nga sa korte dito ay legal fiction. Kung ano ang mapatunayan sa korte, ang legal fiction, yun po ang magsisilbi at magbibigay daan para makapagawa ng mas maayos na jurisprudence, mas maayos na desisyon yung pong mga huwes. Hindi pwedeng, ako dyan, bahala na ako dyan. Kung korte at korte, hindi po kumpleto ang iyong confession kung ganun. Ayun, maliwanag mga kababayan ha, kung gusto talaga ni Duterte na magpaimbestiga, willing yung mga pamilya ng mga nabiktima na mag-ambagan. Ano po, para lang mapunan yung pamasahe na idinadaing ni Digong, mga kababayan. Kasi ang sinabi niya doon, kahit pumunta pa siya daw ng ICC, kaso nga lang, walang pamasahe. Mga kababayan, sa madalit salita, yun yung pinoproblema nitong si Duterte. Kaya nagtanong ngayon yung mga pamilya ng mga nabiktima, mga kababayan, na kung magkano ba yung pamasahe at siguro mag-aambagan yung mga pamilya ng nabiktima para lang mapapanagot etong si Duterte sa kanyang mga pagkakamali, mga kababayan. Kasi eto, inaako niya yung mga kasalanan ng mga patayan, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, kung inaako niya yan, hindi niya naman pinatutungkulan kung sino yung mga ipinatumba niya nung panahon na yon. Kaya mahirap pa rin talaga, mga kababayan, na unawain yung sinasabi nitong si Duterte. At marami din kasi sa mga testimony niya dyan po sa Quadcom ang hindi rin talaga natin maintindihan, mga kababayan, at hindi maintindihan ng taong bayan. Kasi nga parang nagkikwento lang siya sa isang inuman. Anyway,